Pag-usapan po natin itong big development last week dito po sa nangyaring desisyon ng Korte Suprema. Okay, kayo matagal nyo nang pilit pinapapanagot itong mga Duterte. No? Ano bang basa ninyo dito sa nangyaring desisyon ng Korte Suprema, and do you think meron pa bang kinabukasan yung impeachment trial na yan? Well, una-una, very disappointed tayo, syempre, doon sa naging desisyon ng Korte Suprema. Kasi, buti sana kung talagang logical siya, no? At alam mong unbiased, pero alam natin yung circumstances leading to that Supreme Court ruling. Kasi, maaga pa lang, umuugong na luto na nga daw yung desisyon. Tapos, ito na, nung lumabas eventually yung desisyon, merong factual errors. Mabigat yung factual errors na yon. Kasi naka-base yung kanilang decision to declare that impeachment complaint unconstitutional doon sa premise na ang unang dinesisyonan o ang unang dinispose ay yung first impeachment complaint. Pero maliwanag dun sa records ng House of Representatives na ang una nilang dinispose ay yung fourth impeachment complaint. Yun na nga, in-endorse na nila. At bago pa maaksyonan yung tatlong impeachment complaints, yung first, second, and third, na sinasabi ng Korte Suprema, nung in-adjourn yun, na-dismiss siya, ang problema, by the time nasa Senado na physically yung fourth impeachment complaint. So may factual error doon na kailangan ma-correct. Okay. Ngayon, ganito nakikita natin, Christian. Magpa-file ng motion for reconsideration yung House of Representatives through the Solicitor General. So it can happen within the next few days. And they have time to do that. Ngayon, aantayin yan ng Senado dapat kasi hindi naman pwede silang mag-decide to dismiss the impeachment proceedings na may pending pa na MR. What if baliktarin yun? Kahit sabihin nilang malabo yun, but still you need to do that. Ngayon, kung makita ng Korte Suprema na, ay, sorry, may factual error pala, mali. Therefore, hindi pala unconstitutional. Di babalik tayo ulit. Back to square one tayo. Yung iba kasing mga sinabi doon nito ni Leonen doon sa kanyang decision, hindi dinidemand ng Constitution yun. Therefore, hindi niya masasabing unconstitutional yon kasi there is no basis to do that. Kaya ang pinakang basis ng kanyang decision ay yung 1-year ban. Kasi nauna na raw inaksyonan to, therefore, gano'n. So, yan ang mangyari. So, in short, buhay pa itong impeachment trial na ito, kahit medyo alanganin ang lagay, but still buhay pa siya. So, yun. Talaga, medyo I'm happy that you're very optimistic, pero pag parang titingnan mo yung pronouncements ng ibang mga senador, pati ng mga fence-sitters, pati yung mga bigla tapangan ngayon, parang kung buhay man sobrang naghihingalo na, no? Kumaga nakakabit na lang sa tao dito, yung machine para mabuhay. Hindi, ang kwang ko naman dito, Christian, ganito habang nandito pa, hindi pa patay, ilaban natin. Di ba? Ilaban natin. By some stroke of luck or miracle, ma-reverse yung motion for consideration, di buhay siya. Di ba? So, but we need to apply public pressure. Ito, marami na nagsalitang mga legal luminaries na sinasabing, tignan nyo yung factual error. Tapos yung iba, sinasabi nga, judicial overreach or the judiciary went beyond doon sa kanilang poder, which by itself is an impeachable offense. So mamaya na tayo pupunta doon. Pero ang point nito is nandito ito, nilalaban natin.
yung sinasabi ng mga legal luminaries, yung matter of opinion kasi, pwede mo, matter of interpretation. You can say that. Pero yung factual basis dito, hindi pwedeng baluktutin. Ang sinasabi ni Leonen, inuna nyo yung first impeachment complaint doon sa pag-refer sa archive. Therefore, 1-year rule na, 1-year ban. Kaso hindi Based doon records mismo. So maliwanag yun Hindi to pwedeng i-interpret any other way kundi kung ano yung facts as it stands based on the records. Kaya yun ang sinasabi ko. Pero pagka sinustain nila yan, anong pwede mangyari? Naririnig natin sa mga civil society organizations that they are seriously considering filing impeachment cases doon sa mga Supreme Court justices na mag-a-affirm nung motion for reconsideration. Di ba? Sige, these justices, yung mga pipirma ulit, kasi 13 ngayon, pero baka may magbago isip dun sa susunod, they will now be subject doon sa same standards na ginawa nila. Papatawag sila sa Justice Committee. At doon sila tatanungin, kailan nyo to pinirmahan, kailan nyo to binasa, sino nag-draft nito. Lahat yan on record kasi biruin mo, may milagro nangyari doon Supposed to be, walang pasok nun Walang pasok dapat. Interesting yung scenario binabanggit niya. Isasubject sila at meron ng mga congressmen na nag-express ng interest to sign these impeachment complaints kasi tatanungin, bakit ka nagmadali? Itong si Leonen, bakit ka nagmadali? Na on the day na i-deliberate, may desisyon na sila lahat tapos promulgate na immediately executory pa. Talagang preemptive, And let me tell you about ditong si Leonen kasi ganito siya Alam mo, civil society, na pinopost nila yan Pero itong track record niyan. Nung kinowaran to si former Chief Justice Sereno, kahit na alam niya na mali, pero pumirma siya doon, sumama siya doon. Tapos nung nag-file kami ng case sa Supreme Court na yung unilateral withdrawal si Digong sa ICC, anong ginawa niya? Hindi siya nagmadali, kagaya nito ilang araw lang. Inupuan niya until nag-moot in academic siya. Sinabi niya, oo, tama na kailangan yung Senado ng concurrence nila bago makapag-withdraw sa isang treaty. Kasi nung pumasok, kailangan ng concurrence, dapat paglabas, kailangan din concurrence. Kaso mutin academic na raw. Ganyan si Leonen. Kaya kung ano man yung previous good impression nyo about that guy, wag nyo na. Ilagay nyo sa basurahan at he is not that guy. Okay? Kayo ba personally, would you support that scenario that you mentioned earlier? Yung mag-file impeachment cases against this Supreme Court justices at idaan sila ron sa prosesong binabanggit nila? Wala pa ako doon. Kasi umaasa pa ako na makikita nila yung error. Kaya nga sinasabi ko, ako naririnig ko lang ito dito sa mga civil society groups. Kinukonsidera nila. Ako sinasabi ko, you can't do that yet kasi meron pang MR Mala mo magbago isip. Paano ngayon? Yung, kunyari, kinasuhan mo yung 13, tapos may nagbagong isip na 8. Ando doon na yung kaso. Di ba? Kaya ang pinakang maganda nito, antayin nyo yung MR. Kasi may factual error Pino-point out nila, former justices, chief justices, sinasabi nila, may mali doon sa decision nyo. You will have the opportunity to rectify your error. Pero pag hindi pa rin, saka na tayo mag-usap. Pero hindi ba hindi ba kahiyaan yan sa Supreme Court kung sakasakali? Kasi unanimous yung decision. Tapos biglang ipapamukha sa kanila, teka, yung decision ninyo, ang pinagbasihan, factually incorrect. So ano naman yung mukhang ihaharap nila? Lahat kami hindi namin nakita yon. Yung very crucial factual error na yon. Ano kasi the way a collegial body works, especially dyan sa
sa Supreme Court kasi merong ponensya eh. May ponente. So yung ponente, ina-assume nung iba na ginawa niya yung homework niya. Na hindi ganon. 'Di ba? Kasi wala nang ibang opportunity yung ibang justices to study the facts regarding the case. Sinabi ng ponente, ganito bakit nila pagdududahan yon? So ang hina-highlight nga dito, mali. So ang naman dito, hindi naman ito unprecedented. Merong mga, kaya nga yung motion for reconsideration is there because there is an opportunity to rectify yung errors, especially as glaring as this one. Kaya pwede yon. Hindi naman kahiyaan yon. Pwede mo sabihin, ay, teka muna, now that it was already pointed out to us, hindi man pwedeng i-embrace mo yung mali, knowing na mali na siya, dahil lang nakakaya. Hindi. Yung tama, pwede mo pa rin gawin. Kasi ito nga, following the logic of the Supreme Court instruction sa House, diba? Meron sa nalistahan ng mga tanong na sabi nila, sagutin nyo to, House of Representatives, although hindi yata lahat sinagot. If I remember it correctly, isa rin sa mga pinupunto nila, kayo ba nabasa niyo yung articles of impeachment na yan bago nyo pinirmahan? Kung sakaling umabot tayo dito sa scenario na binabanggit ninyo, na ma-impeach sila, at dumaan sila sa Justice Committee, di pwede rin pala ibalik sa kanilang ganun tanong. Teka, kayo ba, na mga lumagda doon sa ponensya ni Marvic Leonen, nabasa nyo ba lahat yun? At talagang inintindi nyo ba yun? At hindi ba kayo nagmadali? Di ba? That's the absurdity of it all. Yun mismo. Ganun mismo. No? They will be subjected to the same standard they set. Di ba? Tapos ito yan. Alam mo ba, Christian, na yung 100-page na yan, na ponensya na yan ni Leonen, kumalat na yan Monday afternoon pa lang. Ganun ba? Kakatanggap nila, yung mismong kopya, kakatanggap pa lang nila, theoretically, nung sagot ng House. So, ibig sabihin, hindi pa nakikita man lang yung sagot ng House, naluto na. Di ba? Kaya nga, di ba, kumalat na sa social media, sa mga chat groups na naluto na ng Supreme Court yung decision. Alam mo yan, di ba? Ganun. There is a reason for that. Kasi nga, precisely, naluto na. Pati nga yung pagkaponente ni Leonen, nando doon Ngayon, ganito, isa pang pwedeng gawin natin dito. Lahat ng mga law school classmates, students neto ni Leonen, i-point out nyo naman lang yung error. Kamag-anak niya, uy, Leonen, kamali ka rito. Di ba? Baka pwedeng napaka-obvious mo naman kung ipinoint out na sa'yo na nagkamali ka. Kasi records ito Yung sa kanya, wala siyang basis Assumption yung kanya na ginawa. Kaya this is an opportunity for this guy to correct the error of his ways.